May isa pang binira ngayon ni Senador Raffy Tulfo. Ako din, nakita ko ito eh. Di ba kakauwi ko lang sa Jensen? Kini-question ngayon ang implementation ng 657 milyong pisong Mabuhay Underpass National Highway Project diyan po sa General Santos City. Maayong buntag sa ato mga igsoon diya sa Jensen. Good morning! Inaward po yan sa Vicente T. Lau Construction. Yung proyekto na yan na nagkaroon po ng groundbreaking June 2022 pa. Naku, 3 taon na ito. Supposed to be completed by 2024. Hanggang ngayon, hindi pa rin ho natatapos. Siya po ay ang chairman ng Senate Committee on Public Service, si Senator Raffy Tulfo. Nakakaalarma itong proyektong ito, sabi po niya. Napakarami na mga complaints. Kaya pala sabi ko, napakaalikabok dito sa highway na ito. Diyan sa Mabuhay National Highway. Napakaalikabok. Nandun pa naman ang ating pong istasyon. RMN Network, General Santos City. Punong-puno na nakaalikabok ang ating istasyon. Because of that. Sabi ko, bakit? Ang tagal na tapos naman ito. Nakalagay ho doon na marami hong inactivity ang napansin, misalign na mga column bases, uneven pavement, mga baku-bakong kalsada, nagkalat to mga materyales at mga hindi puligtas na mga passageways. According sa ating mga kababayan dyan sa Jensen, mga igsoon na to, traffic kayo diya ron, di ba? Matraffic ho. Lagi hong traffic yung lugar na yan because of this. Delayed na mga proyekto ng gobyerno na DPWH. Inaward ito sa Vicente T. Lau Construction na nag-offer po ng 4th lowest bid among 5 applicants. Pag ganito klaseng kalaking budget kasi 657 million pesos, hindi ho dito basta-basta na lang i-award sa mga kumpanya katulad ng Vicente Lau Construction. So maganda ito kung ifa-follow up natin to sa DPWH. Kasi nga delayed itong proyektong ito at nangiging economic and social disaster na dyan sa General Santos City. Delayed na ito. So sabi ng mga residente ho doon, fish pond. Parang fish pond na ito. Dahil kung uulan, biglang bumabaha. Kaya pala, nung nagawin ako dyan, nakita ko, ito yung istasyon namin, ang ganda. Kaya lang, puro alikabok. Dahil po dyan sa delayed project na yan. Si Radyoman Brian Onyate, RMN Jensen. Brian, mayong buntag. Buntag, Radyoman Aljo, o live sa karon dito sa Dakbayan Stuna. Yes, Jensen. Payon sa siyudad ng General Santos. Nandito tayo mismo sa harap ng istasyon ng DXMD RMN Jensen. At kaharap mismo natin yung controversial na underpass project dito sa may Mabuhay Road, dito sa may National Highway. Na kung saan ngayong mga panahon na, sa mga taga-Jensen dyan, bumper to bumper na ang traffic dito, Radyoman Aljo, o grabe na yung traffic dito. Pahirapan ang mga motorista natin dito dahil nga dito sa itinagawang proyekto na kung saan hindi pa matapos-tapos hanggang ngayon. So hindi pa clear, Radyoman Aljo, kung kailan talaga matatapos. Supposed to be matatapos na ito Pero meron pang mga problema. Ang isa sa mga problema dito, Radyoman Aljo, itong tubig na pumapasok every time na uulan dito sa lungsod ng Jensen. Especially ngayon na merong La Nina, so merong mga pag-ulan. So problema kasi pumapasok doon sa mismong underpass project yung tubig baha, Radyoman Aljo. Supposedly, makukumpleto last year pa, September 2024. Yan tanong ngayon ni Senator Raffy Tulfo sa kontraktor na Vicente T. Lau Construction, bakit sobrang delay? Bakit na-mishandle yan
ng kontraktor na para bang pinabayaan na lang. Yes, oo, ito yung mga tanong na nangangailangan din ng sagot sa amin dito mula sa ating sa Vicente Lao, no, ang contractor at sinabi ni Congresswoman Shirley Bañas Nogales kasi panahon niya pa ito siya yung nag-propose nitong project ni Shirley Bañas, Congresswoman Shirley Bañas Nogales hanggang sa natalo siya noong nakaraang eleksyon hanggang sa bumalik sa Radyoman Aljo. At ipinagtataka niya, yung original na budget nito nagdagdagan ng halos 100 milyon. So, question niya ngayon saan napunta, so ano yung pinagkakagastuhan at hanggang ngayon hindi pa matapos-tapos. Sinabi naman ng City Engineer's Office, pati sa monitoring ng City Engineer's Office ng lungsod ng Jensan, isa sa mga nakikita nilang problema ay yung hindi na-anticipate na problema, especially yung drainage system na kung saan doon sana lulusot yung tubig pa every time na uulan. So ito yung napakalaking problema kasi pag Walang umuulan, gumagawa ngayon dyan, Brian. Why gabuhat diya karon? Walay mga tauhan ng DPWH gatrabaho diya karon? pero naman Radyoman Aljo, no, especially doon sa underpass mismo, no, yun yung mga tinatrabaho nila. So every time na uulan, meron silang ginagawang parang pumping, no? Parang pinapump yung tubig pa. Pero hindi pa klaro kung saan ba pupunta dito. So saan ba lulusot yung tubig pa mula sa underpass project at hindi pa klaro sa publiko kung ano yung gagawin talaga. Misalign daw, Brian Ang sabi dito, misalign ang mga column bases niyan, yung pundasyon. Yung pavement naman, semento, hindi rin pantay. Maraming lubak-lubak pa rin. At nagkalat daw mga materyales niya, mga bakal, kung ano-anong nilagay. Kaya sobrang traffic at hindi madadaanan. O yan, tingnan mo sa likuran mo, Sus, grabe traffic sa orasa ron. So dito yung highway namin, Radyoman Aljo. So dito, pahirapan dito, no? Buti na lang, napansin nila na medyo nahihirapan yung mga motorista. Nilagyan nila dito yung parang lupa para hindi gaanong lubak-lubak kasi kawawa yung mga tricycle, no? Mostly dito sa amin, yung mga tricycle, yung biyahe, wala lang gaanong jeepney dito. So mahirap talaga. Especially kapag umuulan, Radyoman Aljo, yun yung pinakamahirap talaga kasi paha dito, no? Buti na lang ngayon, mga nakaraang buwan, yung tubig baha ay papunta dito sa may daanan, papunta sa station natin. So buti na lang ngayon at hindi na gaano ka-problemado. Problema dyan, pag hindi umuulan, napakalikabok naman. Yan, napansin ko yan dyan napakalikabok. Sige. Libre pulbo, no? Kung mainit, kung baha naman, libreng baha. So antayin natin, baka meron silang mga development, no? Kasi ito ay naging controversial na. So umaasa ang mga taga-Jensan na ito ay ma-resolve na at magiging matiwasay na ang biyahe dito. Kasi ito naman yung purpose, Radyoman Aljo, para maging matiwasay yung trapiko. Pero imbis na matiwasay, naging problema na sa mga motorista dito sa lungsod ng General Santos. Dagang salamat, Brian Oñate, RMN Jensen, may budag. Okay, ikan din sa Takbayan General Santos, sa Radyoman Brian Oñate, Tatak RMN. DCXL 558. O yan, susunod, RMN News Nationwide. Kasama po inyong likod, Aljo Bendio.